Pero yun na nga mga kaloy, sabi ko sa inyo, at advice ko na rin kay ma'am, okay, Rovilyn. Hindi ko alam kung sino mas matanda sa amin mga kalis, kaya ako siyang tawagin na ate. Okay? So, yun na nga. I think mas matanda ako sa kanya kung i-compute ko, pero malalaman natin yan. Kasi gusto ko rin siyang interviewin mga kalis. Kasi there are things na nakikita natin sa post na hindi natin ma-verify kung sa kanya ba talaga galing yung statement. Yun yung punto ko, di ba? Kasi nga, kung hindi nyo i-verify din, kayong mga supporter, tayo rin na masisira na, pakalat kayo ng fake news. Di ba? Yun yung sinisigaw nila. Pero sabi ko nga, baka sila, yung mga trolls nila, ang gumawa ng fake news para masira ang mga supporters. Halata naman yung gawa nila, di ba? And you have to take note, di ba? Si Padre Damaso, di ba? Master of cover-up, di ba? Hindi lang sa Manila, pati sa Cagayan de Oro, mayroon na siyang ginawa. Right? So, mag-ingat-ingat po tayo. Labanan natin itong fake news. So, ang point ko dito mga kaloys, right now, okay, nandun pa rin yung engagement na gustong gurgurin ng kalaban. Yung engagement. Ibig sabihin ng mga kaloys, yung mga feeds mo sa Facebook, makikita mo about Rene, di ba, na yung iba iiyak na naman kasi nakita yung tapos ang daming justice for Rene, nakikita. Gusto nilang tanggalin yun. Gusto nilang i-divert. Diba? So gumagamit talaga din sila ng pera. Kung may mga influencer na pwede nilang suhulan, right? Tapos yun na nga, pinapalabas nila na si Kiefer daw ay biktima din, kaya wag niyong anuhin. Diba? So ang dami. So while mataas pa yung engagement, ang dami na nanawagan, dapat din talaga itong nanay ni Rene ay gagawa siya ng plano para mahawakan niya yung engagement. Okay? Just like Diwata, di ba, nung sumikat si Diwata, as in, boom. Ang daming vloggers. Okay lang yun, di ba? Kasi nga mga kaloys, kahit 1,000 lang yung follower niya, malaki na rin yun, di ba? Kasi hindi naman yung 1,000 ay silang titingnan, isi-share din nila yun. Okay? Ako matagal na akong vlogger mga kaloys, so alam ko na yung galawan. Parang mag-create tayo ng web. So lahat talaga, okay, kahit alam mong busy ka, kasi vlogger yan, nag-effort di ba? Namamasahe. Dapat bigyan mo ng oras din. Okay? So yun yung point ko dito mga kaloys. Kasi kung i-ignore mo yan, it will die a natural way na parang yung kay Diwata, di ba, na dahil hindi niya na-entertain yung mga ibang vloggers, di ba, na parang ang akala niya ay pinagkakitaan siya. Di ba? Ganun ang mindset niya na parang binabastos na niya yung ibang mga vlogger. So, anong nangyari? Wala. Naging nalaos siya. Diba? So, advice ko nga na alagaan niya yung momentum. Okay? Na wag siya magpadala or wag siyang na ma-discourage yung ibang sumusuporta. Okay? Kasi, for now, watak-watak wala pang unity. And ang hold lang talaga ng nanay ni Rene ay kung mag-unite itong mga influencers. 'Di ba? Na ito yung gagawin natin, sabay-sabay tayong gagalaw. Just like yung ginagawa ng kalaban, sabay-sabay silang gumalaw. So whatever, like for example, siya ang magiging arbiter, whatever i-share niya, i-share ng karamihan. Okay? Malaking impact po yun. Okay? You have to go to the page and share. Okay, like for example, sa Justice for Rene, if ever may mga information na sinishare, i-share yan. So lahat welcome. Ang dami ng mga vloggers ang lumapit sa akin na gusto nilang tumulong. Sabi ko, antay lang kayo kasi gusto ko planado yung plano. Hindi ko gusto yung bara-bara. Okay? Yung plano natin. So lahat ay welcome to join dito sa project na ito. Okay? Huwag nating isipin na pagkakitaan, no. Para ito sa hustisya. Kung nagpo-promote man kayo ng memorabilia, that's good. Okay? Huwag nating like for example, magnet sa ref, 'di ba? Picture ni that's good. Kasi nga para yung momentum tuloy-tuloy. Okay? Support niyo mga kaloys, yung mga ni Rene, 'di ba? Kasi yun din naman ang negosyo nila nung buhay pa si Rene. Right? Kaya na ngayon, kailangan talaga ng suporta kasi ang mga kalaban, 'di ba, mayayaman. May connection. Right? Kasi marami tayong pupunduhan doon
Kasi alam kong titirahin din ako ng mga trolls or vloggers ng kalaban natin. Okay? Sisiraan ako. Okay? Sanay na po ako dyan sa mga bashers na wala namang mga ebidensya. Pero yun na nga. Right? Gusto ko wala akong hawakan. Gusto ko black and white. Gusto ko ang nanay niya ang humawak sa pera. So, yung 20 million, parang target natin yun. Di ba? Kasi nga, napag-usapan na natin yan. Bakit 20 million? Kasi di ba number 2 si Number 2 si Rene. Kung 2 million, parang maliit lang yun. Okay? So, gawin natin 20 million. Yun po ang challenge. Kung gusto niyo talagang maluha, tears of joy, di ba? Kung gusto niyo talaga na na magkaroon talaga ng hustisya, then magtulungan po tayo. Okay? So, lahat ng plan natin, i-share ko sa inyo mga kalors, ano yung mga next step natin, di ba? Paano yung process. Kasi domino effect to mga kalors. At the same time, you are protecting yung mga future athletes. Kasi ang kabanggaan natin dito ay itong fraternity-like. Di ba? Na hindi makapasok ito kung walang initiation. Yun yung babanggain natin. So, domino effect po ito. Hindi lang si Rene ang makinabang, kundi yung mga future athletes. Okay, nag-gets yung point mo, Kalis. Big impact po talaga ito. Okay? Yun nga, plano ko nga na hindi kaya masama tayo sa Guinness. Kaya sabi ko, yung website talaga, kung mag-donate ka doon, nandun yung pangalan mo. It's really up to you kung anonymous or ilagay mo pangalan mo. Okay? So, makikita nyo rin doon yung magkano na ang and ano yung update sa kaso. Okay? Yun yung gusto kong magiging information doon sa ating website. Pero kailangan ko nga muna, ang prerequisite ko, kailangan ko muna makausap yung parents at mayroon siyang pipirmahan. Okay? So, magiging black and white siya na hindi niya pwedeng galawin yung reward kasi reward is for reward. Okay?